Welcome back to our channel! Hello po! Hi! Okay mga tomo, ang topic ko po today, kung ano po ang kabuhayan dito sa Japan! Okay, so alam ko po na marami pong curious dito sa topic na to. Kasi po, marami pong nangangarap na makarating dito sa Japan para manirahan, para magtrabaho. Pero syempre, pag maninirahan kayo sa isang bansa na hindi nyo naman po alam yung mga patakaran, mahirap din. Mamaya pagkadating nyo, Ay, in-country ko lang pala ang Japan ang hirap pala mamuhay. may mga ganun po di ba tayong mapipil. Kaya po sa mga nangangarap makapunta dito sa Japan, ikukwento ko po sa inyo kung paano po yung patakaran dito sa sahod. Hindi po lahat katulad ng sahod namin ha. Siyempre po, kami pong mga naninirahan dito sa Japan, iba-iba po yung sahod kada trabaho. At alam ko rin po na hindi po pare-pareho yung presyo ng mina-minus sa sahod. Ayun po. Pasensya na po sa mga baguhan dyan. Medyo po ako sa Tagalog. Medyo mayroon po akong nasasabing hindi tama. Kasi po, laki po ako dito sa Japan. Ayun po. Okay po mga tomo, so sisimulan ko na po. Okay, sorry diba? Start! Okay po mga tomo, ikukwento ko po muna about sa sahod ni Kuya. Okay po, ng hubby ko. Alam ko po karamihan po nakatira dito sa Japan, 25 po ang sahod. Opo, kaya 25 din po ang sahod ni Kuya. Meron din po tuwing 10, may 15, meron din yatang 20, ganon. Nasa po, papasukan na trabaho kung kailan po yung magiging sahod. So, eto po 25 po yung sahod ni Kuya. Tapos, ang bayarin po kasi namin yung kinukuha sa bangko, yung pera, tuwing 26 at 27 sa amin. Kaya talagang gahul ako sa 25, talagang punta sa bangko, uwi sa bahay, kukwenta yung pera, tas sabay ilalagay sa bangko. Yun po yung ginagawa ko tuwing 25, talagang busy po ako. Ayun po. So, ngayon, sumahod po si Kuya. Ay, ang asawa ko, nag-text sa akin, umiiyak po. Yung, sa stamp yun umiiyak yung stamp niya. Parang sabi niya, bakit gano'n? Ano ba nangyari sa sahod ko? Ito po, kinaltasan ng 8 lapad. Okay, 80,000 yen ang kinaltas sa sahod ni Kuya. Yes po, napakalaki po ng kinaltas. So, bakit siya kinaltasan ng ganong kalaki? Ngayon po, sasabihin ko po yung kung ano-ano po yung mga kinaltas sa kanya. Wow! Pasensya na po, hindi ko kasi pwede ipakita to, masyado po kasing privacy. Pero, sasabihin ko na lang po ngayon dito sa... yun. Okay. Ito po, may kinaltas muna sa kanya 1,000 yen. Pero wag niyo na po masyado pansinin to kasi sakay siya sa trabaho po ni Kuya. Meron po talagang kinaltas na 1,000 yen. Tapos ito naman, ayan, municipal tax. Okay. Pag naninirahan dito, may binabayad po talagang tax. Ang kinaltas po sa kanyang presyo is 13,800 yen. Ayun. Kasi po yan yung mga tax na yan, iba't iba po, nasasahod po kasi ng magiging sahod. Kaya yun dun po nagkakaroon ng total. Yan. Tapos yun naman, ang susunod naman po, ang tinatawag na shotoguze. Ayan po yung tax ng sahod. Ang kinuha sa kanya is 11,360 yen. Ang laki din, di ba? Tapos ito pa po, health medical insurance po. 17,670 yen. Pero itong medical insurance na po na to, kasama na po si baby, ako, at saka si Kuya. Bali, 3 na po kami dito. Ayun po yung price niya. Tapos, ito talaga yung tinaga siya dito. Dito talaga siya tinaga. 34,770 yen. Mahal! Ayun po. Ang 34,770 yen po na kinaltas sa kanya, ito po yung sinasabi na Kosenenkin. Okay. Ang Kosenenkin po na tinatawag, Employees Pension Insurance po. Ayan. Ayan po yung mga matatanggap pag tumanda na, pag nag-retire na po sa trabaho. 65 years old po yata ngayon sa Japan yung makakatanggap po nito. Talagang hindi po tayo pwedeng umayaw na ayaw natin bayaran niya, lalo na pag nakapasok po sa mga kumpanya. Kailangan po talaga magbayad ng Kosenenkin. Ayun. So, tinaga talaga si Kuya doon. Ito po kukwento ko rin po sa inyo. Yung mga matatanda po ngayon,
nakakatanggap po ng pensyon. Ayun, kada buwan yata o 2 months isang beses po yata. Opo, nakakatanggap sila. Pero yung mga batch po namin ngayon, yung mga katulad ng mga 20s, 30s, ayan, yung mga batch ngayon, pati yung mga mga bata ngayon ha, kahit magbayad daw, parang ang kwento ngayon na hindi kami masyado makakatanggap ganun. Wala na daw pong masyado matatanggap kahit nagbabayad kaming ganun. Pero parang inisip nyo, ang unfair naman ganun, bakit ganun? Samantalang nagbabayad kami, nagbabayad tayo. Pero bakit wala tayong masyado matatanggap? Pero yun po yung sinasabi ngayon yung mga usapan po namin ng mga kaibigan namin, Nangka, Ima, Amari, Ninki, Moray na yun Ganun po yung mga pinag-uusapan namin. Opo, pero totoo daw po yun. Sana nga hindi sana nga makatanggap pa rin po ng pension Basta naniniwala naman po ako sana makatanggap kami, yun po. Tas yun, so bali ang total po is 79,310 yen ang kinaltas sa sahod ni Kuya. Halos 8 lapad na, 80,000 yen. Ang laki, di ba? Sobrang laki po ng kinaltas. Kayo po mga toma, ang mga nagtatrabaho po dito sa Japan, kayo mga nanonood ngayon, magkano po ang kinaltas ngayon? Ano po daw ang pagkasabi po kasi sa balita na lalaki nga daw po yung ikakaltas po sa sahod. Magmula ngayon taon na to, itong pang October na sahod. Kaya nagulat si Kuya kasi ang kinaltas lang sa amin last month is 6 na lapad. Pero ngayon, naging 8 lapad. 20,000 yen. Ang dami na pong pwedeng mabili sa 20,000 yen. Ang laki pong halaga nun. Ayun. Kaya, unang-una po, kailangan malaman ninyo po, pag mamamasukan kayo dito sa Japan, ayan po ang mga kinukuha sa sahod. Bago po matanggap ninyo yung sahod ninyo. Kaya po, ang natira na lang po sa amin this month, ito lang po, 80,000 yen. So, kailangan po namin mamuhay sa 80,000 yen this month. Ang liit, grabe. Pero alam ko po, kada pamilya, iba't iba po yung mga presyo natitira. Baka nga meron dyan, 5 lapad lang natira o 3 lapad Tapos ito po, kaya 80,000 lang yung natira. Meron pa pong dahilan. Nagbayad po kami ng renewal sa bahay na to. Kasi dito sa Japan, 2 years contract po ang bahay, pang mangungupa kayo. So, nag 2 years na po, kaya kailangan po namin magbayad. Pag ganun po, doble po ng pagrenta ng apartment ang binabayad po. Yun, kaya nagbayad kami ng 14 lapad. Grabe, ang laki, di ba? This month. Okay, so mga tomo, ngayon nalaman nyo na kung paano po yung patakaran ng sahod dito, na malaki po yung mga kinukuha. Tapos so ngayon, mga tomo, ito po yung maikukwento ko sa inyo about Japan. Real talk to Real talk. Hindi ko naman po sinisiraan yung Japan Sinasabi ko lang po yung katotohanan para may alam kayo. Siyempre, gusto ko po rin makarating kayo dito sa Japan dahil nangangarap kayo. Pero siyempre, gusto ko rin po ipaalam sa inyo kung ano din po yung pagkahirap na maninirahan kayo dito sa Japan. Okay, so bakit kulang ang 80,000 yen sa isang buwan? Unang-una, nagmahal po ang mga bilihin. Ayun po, isa na rin po yan ang dahilan dahil po sa mga nangyayaring gera sa ibang bansa. Opo, apektado rin po sa mga gasolina, yan po. Kaya nagmahal po ang mga bilihin, halos lahat. Hindi lang po pagkain, pati yung mga shampoo, ganyan. Lahat po ng mga pamumuhay na kinakailangan sa pamumuhay, nagmahal po. Ang anak po namin na si Shunki, pumapasok po siya sa daycare, okay? Ang daycare po dito sa Japan, hindi po libre, may bayad din po. At ang bayad na po yun, kinukwenta din sa sahod. Opo, kaya hindi ko pa alam kung paano po yung pagkwenta nila, pero nasa sahod din po ng magulang kung magkano din po yung ibabayad sa daycare. Pag 3 taon na po yata, wala na pong bayad. Kasi po si baby 1 year and 9 months pa lang po siya, kaya may bayad pa po. Pero pag 3 taon na, wala na yung bayad. Pero may mga bayad pa rin po sa mga pagkain, sa mga activities, yan po yung mga bayad. At saka mga tomo, mahal ang mga gamit pang baby. Yun. Katulad ng diapers. Yun. Siguro, nagsisimula po siguro sa mga 1,000 yen. Ang binibili po namin kasi kay baby,
ang presyo niya po ay mga 1,400 yen or mga 1,500 yen. Opo. Nasa types din po ng ano yun, diaper. Kung malambot ba gusto mo, kung tumatagos ba, yung pupu, ganun. Lahat po kasi nasa gusto ng magulang. Bukod po doon, pagkain, yung mga, syempre, mga snack-snack niya, tsaka yung mga gatas. Ayun po, lahat po talaga, pati damit, baby. Alam nyo naman po ang mga bata, mabilis lumaki. Ayun po, pag pinasuot nyo, kala no, binilihan nyo, kabibilin nyo pa lang after 3 months, 4 months. Hala, hindi na magkasya. Yung mga ganun po, kaya mahal po talaga ang mga gamit pang baby. At saka po, marami din pong binabayaran. Hindi lang po kasi yung kinakaltas sa sahod. Ito naman po, nasa tao po ito kung babayaran. Kasi po ako, may binabayaran din po akong health insurance. Iba naman po yun. Kunyari, pag kung sakali lang na hospital ako, kada mako-confine ako, may matatanggap akong pera. Yun. Or kaya, pag kung sakali lang nadedo ako, may matatanggap na pera si Kuya at si Baby. Kaya, nagbabayad din po kami doon. Bukod po doon, syempre, may mga gusto rin kami sa buhay. May mga hobbies tayo, di ba? Kunwari lang, games. O yun. Or kahit anik-anik, makeup, bag, mga ganyan. Pero magmula nag-asawa po kami ni Kuya, nagkaroon kami ng anak. Halos yung sa mga luho na yun, hindi po kami masyadong kumagastos sa ganyan. Nagtitipid po kami. Ang halos nga nabibilhan namin lagi si Baby. Nauuna talaga pag anak. Totoo po yan, yung kesa unahin mo yung sarili mo, mas nauuna po talaga yung anak. Kesa mabilihan mo yung sarili mo ng bagong damit. Talaga, mas natutuwa ka pang i-shopping yung anak mo. Totoo po talaga yan. Tsaka alam niyo po ba ang mga tomo, ang highway po dito sa Japan may bayad at mahal din. Minsan, pag mamamasyal po kami sa pinsan ko, ang binabayad po namin, balikan yun. Mga siguro 5,000 yen. Yan. 5,000 yen, 6,000 yen din ang binabayad namin balikan. Tapos bukod pa po doon yung gasolina ha. Nag-angat din po yung litro ng gasolina dito. Kaya talagang taga kami pag namamasyal din kami sa malayo. At saka mga tomo, ito rin po, bumaba yung yen. Alam niyo po din yung mga balita na yan. Talagang nagbaksak po yung yen ngayon. Kaya po sa mga naninirahan dito sa Japan, alam ko hirap na hirap din po kayong magpadala sa Pilipinas. Opo, sa mga mahal natin sa buhay. Syempre po, di ba, yung mga nagtatrabaho dito, meron din po mga pamilyang pinapadala sa Pilipinas. Dahil sa pagbaksak ng yen, konti na lang din po yung natatanggap ng mga nasa Pilipinas or kaya malay natin, dinadagdagan ng pinapadala para lang po matanggap din nila sa Pilipinas yung halagang pinapadala dati. Ganun. Kaya ito lang po masasabi ko mga tomo ang katotohanan ng Japan, hindi po lahat mapera. Yun. Hindi po lahat mapera na nakatira dito sa Japan. Kada trabaho, iba't iba po yung sahod. May malaki talagang sahod. Ang mayayaman po dito sa Japan, ang mga trabaho po, isa na rin po dun yung mga sacho na tinatawag, boss. May mga sariling kumpanya. Yan talaga mayayaman yung mga yan. Opo, pero yung mga katulad namin na namamasukan lang sa mga kumpanya, sakto lang po. Opo. Tapos yung mga katulad ni mga Kuya, mga bagong pasukan lang, maliliit pa lang po yung mga sahod nila. Pero ang thankful lang po namin, ang napasukan kasi ni Kuyang trabaho, medyo malaki po sila magpasahod kumpara po sa mga ibang kumpanya. Kaya doon naman din po kami nagpapasalamat. Kaya po, sa mga gusto pong manirahan dito sa Japan, ang masasabi ko lang po, kailangan pa rin po magtipid kahit nandito sa Japan. Yes, kung hindi po tayo magtitipid, halos mabubokya. Opo, kulang po yung panggastos sa isang buwan. Alam ko po kasi din dito sa Japan, meron din pong hindi nakakabayad ng renta ng bahay, nalilate. Opo, pero sa Japan po kasi mahigpit. Minsan nga, di ba, pag hindi ka nakabayad ng tax dito sa Japan, kinakaltas pa nga sa sahod mo. Nangyayari po yun dito sa Japan. Talagang sigurista pag about sa pera dito. Mahigpit po ang Japan sa pera. Kaya po, sa mga gusto pong manirahan dito sa Japan, tandaan nyo po na malaki po ang kaltas sa sahod. Mahal po ang mga pilihin. At bukod po doon, marami pa pong mga iba't pinabayaran. Ayan po.
Ito po yung katotohanan ng Japan about sa pera. Pero ano po, hindi ko pa po nakwento sa inyo buong-buo yung kung ano po yung dito, yung mga good din po syempre dito sa Japan. Lahat naman po kasi ng bansa, di ba, may kagandahan at meron din naman po yung paano pong sabihin yun, na hindi masyadong magandang part. Ayun. May mga ganun po talaga. Pero ako po sa mga naninirahan po dito sa Japan, kahit sa ibang bansa, o po sa mga OFW po, sa mga nag-abroad, saludo po ako sa inyo na pagkakaya nyo po na magtrabaho para po sa mga pamilya na pinapadalan sa Pilipinas. Opo, kahit sa sarili mo, konti na lang natitira mo, nagpapadala ka pa para sa mga pamilya mo. Minsan nga may nakikita ako sa mga reels sa FB, itlog na lang daw yung kinakain dito, tsaka migo rin. Yung natatawa akong ganun. Pero alam ko nangyayari din po talaga yun sa mga ibang nagtatrabaho dito. Yung konti na lang ang kinakain. Basta mapadalahan lang sa Pilipinas, kahit konti na lang yung kainin dito sa Japan. Pero nangyayari po talaga yan. Kaya po mga Tomo, nakwento ko lang po sa inyo kung magkano po ang kinakaltas sa sahod dito at saka kung paano po yung pamumuhay. Pero mga Tomo, maglalabas pa po ako ng ibang vlog para marami pa po kayong malaman about Japan. Opo, isang topic lang po muna ito, about po sa sahod. Okay, so mga Tomo, napahaba na. Hanggang dito na lang po. Kung meron po kayong mga gustong itanong, i-comment nyo na lang po. At sa mga nakatira din dito sa Japan, hi po! Kayang-kaya natin to! Yun lang po ang masasabi ko. And sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa channel na to, subscribe nyo po kami. And sa mga nagkagusto naman po sa vlog na to, like nyo na rin po. At i-share nyo rin po para po marami pa pong makanood. Okay, so maraming salamat po sa panunood ninyo hanggang last. Okay, sa muli po natin pagkikita mga Tomo. Minasang matanin. Bye-bye! Grabe, ang hirap mamuhay.